Kamusta po sa ating mga kapamilya dyan sa Middle East na nakatutok po palagi sa The Filipino Channel? At against all odds naman ang dinaanan sa buhay ng unang entrep natin. Partner, isipin mo bata pa lang siya, working student na. Hindi niya natapos ang high school. Tapos nung tumanda, nagtrabaho, na-lay off. Pero mga suki, nang dahil sa kanyang tiyaga at sipag ang dating caddy sa golf course, OFW at electrician, may sarili ng kumpanya. Nang magretiro sa pagsusundalo ang tatay ni Tito Soledad, kinailangan niyang magtrabaho para makapagpatuloy siya ng kanyang pag-aaral. Pinasok niya ang pagiging T-boy at caddy sa golf court. Sabi sa akin ng nanay ko, sabi niya to, tigil ka muna, paunahin na lang natin yung dalawang kapatid mo. Sabi ko, hindi pwede, hindi ako titigil kasi sayang ang panahon eh. May barkada ako, narinig ko, nagtatrabaho siya sa T-boy. Sabi ko, singit mo naman ako dyan. Sa singit niya naman ako, dyan sa may Miramar House. Pero hindi rin niya natapos ang high school. Sa halip, nag-aaral siya ng vocational course, Practical Electricity ang kanyang pinag-aralan. Naging helper electrician siya sa iba't ibang pabrika at kumpanya bago siya nakapagtrabaho sa ibang bansa. So when I applied there, kahit na foreman na ako sa CDCP, sabi walang ina-hire doon na supervisor, puro lahat rank and file. Pero mga 2 to 3 months staying there, bigla ko na-promote na electrical foreman or supervisor din. At nang maranasan niya na maigpit ang kompetensya pag-uwi niya dito sa Pilipinas, naisipan niyang mag-aral muli. Short course naman sa air conditioning system. I was planning to go back to abroad pero wala nang magbigay ng ganung sahod. What I did was to take course habang standby ako. Mga 3 months course na air conditioning. Tapos kumuha ako ng sequence control and then I applied to AGNP. Back to square one uli si Tito as helper nang matanggap siya sa isang multinational company. After 6 months, na-promote siya bilang supervisor. At nakita rin ang kanyang potensyal bilang magaling na sales agent. Pero nang mag-downsize ang kumpanyang pinapasukan ni Tito, kasama siya sa retrenchment. Kaya naisipan niyang makisosyo sa mga kaibigang nagtayo ng air conditioning system services. Nagtayo sila ng company, kinuha kami lahat. Tapos siyempre, alam mo na, dati ng network ng clientele. Natutunan ni Tito na iba pa rin ang may sariling negosyo. Year 2001 nang magsolo siya. Sa tulong ng 3 kaibigan, naitayo niya ang sariling kumpanya, ang Thermal Solutions. Noong simula, all around si Tito. Siya ang tumatayong sales agent, troubleshooter, electrician, at office clerk. Alam mo yung opisina ko, yung kotse ko, ganda yung umpisa namin eh. Pagka meron akong quotation, pupunta ko yung mga kliyente ko. Tapos sabi niya, sige, bumalik ka sa akin, hindi ko makuha ng quotation for service, ganito mga klaseng ano. After 7 years, matatag na ang negosyong ginapang ni Tito ng mag-isa. Kabilang sa kanyang mga sineserbisyong kliyente ang ilang malalaking kumpanya at shopping malls. Last year, nag-umpisa na kami parang energy audit sa Rockwell Mall, Robinson's Galleria, Ortigas Building, Green Hills. Tapos sa Ayala, medyo mapasok din kami. Tapos most of our clients are in the South Industrial area. Fujitsu, Philips Semiconductor. Maraming pagsubok na dinaanan si Tito, hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay. At sa bawat pagsubok, kumukuha siya ng lakas mula sa mga kwentong inspirational na dumaan din sa matitinding problema. So, read. Choose the interest na interesting book sa'yo. Yung babasahin mo, yung mga magazine like Reader's Digest, it help you a lot. When you're into something, akala mo career path mo na yon, kahit na medyo in the middle ka na, when you think na mas maganda yung isang field or career na don't be afraid. Lipat ka. Galing sa mahirap na pamilya, hindi nagtapos ng high school, na layoff sa trabaho, pero hindi sumuko si Tito. Sana ang kwento niya maging inspiration din, sa parehong paraan na naging inspiration